Live mula po sa ating mga kinaroroonan. Ito pa rin po ang Veritas Pilipinas. Maraming salamat. At ngayon po, dumako na tayo sa ating panayam. Mga kapanalig, we're so honored and so happy. Ayan, ano po, excited, sabi nga ni Monsi, na makakausap po, mga kapanayam, ang ating panauhin ngayong umaga. Ito po ay tungkol sa 8 sangkot, ano po, sa maanumalyong flood control projects. Nasa kustodiya na ng pamahalaan. And blue notice laban kay Zaldico, inihain na ng Interpol at marami pang iba. Dahil alam natin siya po yung alter ego po ng ating Pangulo. Mga kapanalig, via Zoom, makakausap po natin si Yusek, yes, of course, Attorney Claire Castro, Presidential Communications Office. Ma'am, good morning at napakasaya po namin makasama kayo ngayong umaga para marami po tayong malinawang mga issues. Welcome po. Yes, good morning po, Nanay Jing and Monsignor Pepe. Good morning po sa lahat na nanonood sa inyong programa. Opo. At syempre nakikinig worldwide, ano po? Yes, kasi gentleman kami, gentleman. Paunahin na natin si Monsi. Monsi, I know, very excited po kayo na makausap si. Go ahead po. Okay. Attorney, yung mga headline ngayon sumisigaw. At there may be some confusion sa ating mga tagapakinig, mga readers na nationwide. Kasi po, ang nakalagay, nasa jail na. Hindi po ba mayroon tayong tinatawag na due process? Ay lilitisin pa po yan. Anong possibility na magiging without bail? Anong kaso dapat ang isa sa sa itong nahuli na ika nga na mga personahe? Apo, Monsignor Pepe, depende po kayo kasi yan sa participation nila. Opo. So, kung makikita po na sila mismo ay co-principal sa kaso na malversation of public funds, depende rin po sa amount. Kapag ka po napatunayan ito na yung amount niyan ay papalo sa no bail, yun po, hindi po sila mapapakawalan, wala pong temporary liberty habang didig yung kaso unless po na sila ay magpa-file ng petition for bail at mapapatunayan nila na sila ay dapat na bigyan ng temporary liberty habang dinidig yung kaso. Pero hanggat wala po yan, since no bail, halimbawa po no bail recommended ang binigay sa kanila, hindi po sila mapapalaya agad habang dinidig yung kaso. I see. Okay, sana ganun na po. Itong another confusing, gusto namin malinawan, ay pag sinabi pong blue notice, kasi ang blue notice, pag-aaralan lang, mga information na ganun, hindi pa pwede hulihin yan, kahit blue notice pa lamang. Yung blue notice po kasi, inaalam, minomonitor, tinatrack yung kanyang location. Opo. Since meron na pong warrant of arrest. Oh. Wait, opo. Yes po. Yeah. Meron. Basta po may warrant of arrest na, pwede na pong makipag-cooperate sa Interpol para po mas mapabilis yung paghahanap sa kanila. Ang Interpol po naman po kasi hindi naman po sila mismo yung mag-aaresto. So makikipag-coordinate din po yung Interpol sa local law enforcers ng bansa kung nasaan yung tao. So, yun po yun. Kapag may warrant of arrest na po. In fact, parang attorney, parang nga po mayroong search warrant. Kasi nakita ko sa video, mayroong mga property po ni dating congressman ako ay pinasok na po yung kanyang mga residence sa somewhere in Metro Manila. Ito po yun. Yes, okay. Sa Pasig po, yun po yung may tarpaulin na mga takip na bahay. Ang kanilang sinerve lamang po ay warrant of arrest. So, ibig sabihin, hinahanap lamang po nila yung tao. So, hindi po, hanggat wala pong search warrant, hindi po sila pwedeng maghalughog doon sa bahay. So, in plain view lang po yung pwede na makita, pero yung search, hanggat walang search warrant, ay hindi po nila yung pwedeng gawin. Kaya, meron po ako nakita kagabi na parang news na naghalughog daw yung mga kapulisan. Hindi po totoo. Hindi po yun tama. In the first place, hindi po nila ginawa. Nagkamali lang siguro yung description ng sa news. So, pumunta lang po sila, pinasok lang po nila. Kasi po, at nandun naman po yung lawyer para ma-witness na hinahanap nila yung tao doon sa loob. Yun lang po yun. So, yun naman po, sinabi din po mismo ng lawyer ni Zaldico na ang ginawa po ng kapulisan ay naaayon naman po sa procedure.
Opo. May ba ako, attorney, nung linggong hapon, ako ay nagpunta sa Divisoria. Namili po ako doon kasi mumurahin lang po doon. Habang ako Masarap po kaya dyan mamili. Opo. Habang ako ay namimili doon, may nadinig akong tatlong mga doon, yung tindira, sales lady and sales boy. Ang pinag-uusapan po nila yung politics. Na-interested ako. So nakinig ako. You know what? You know what? Ang pinag-uusapan po nila, despite all this information, despite all this, ganun pa rin. Hindi nila alam ang nangyayari. Doon pa rin sila kay Sara. Sabi nila, ay, Sara pa rin ako. I mean, we have all the facilities ng government. Meron tayong mga registration, meron tayong lahat ng bakit hindi makarating sa dulo yung ating informasyon? Marami po siguro mga fake news peddlers. At ang balita nga po ay di umano may nakikialam na ibang bansa. Oh. So, yun po yung hindi maganda kung kapwa natin Pilipino ay nagpapagamit sa ibang bansa para iangat yung interest nung bansa na yun. Yun po yung hindi maganda. Katulad po niyan, alam naman po natin kung makikinig lamang po yung mga tao sa news. Di po ba? Ang nangyayari po kasi, mas nanonood yata sila sa mga content creator at yung algorithm nila, doon sa fake news na pupunta. Kasi pag nasimulan mo yan, Monsignor Pepe, Nanay Jing, pag nasimulan mo yung fake news, ang algorithm mo, doon ka sa fake news na pupunta. So, yun po yung nakakalungkot na kapwa natin Pilipino ngayon, bakit hindi nila makita yung katotohanan at mas nagre-rely sila sa mga content creator na ang nais lang sirain yung gobyerno sa pamamagitan ng kanilang fake news. Sana po yung mga kapwa natin Pilipino ngayon, kapag nakikita nyo na puro fake news yung napupuntahan nyo, pumunta naman kayo sa mainstream, like dito po, sa Veritas. Saka sa mainstream media, para malaman nila yung katotohanan. Nangyari po yung parang, kung sino lang yung content creator na makita nila, kasi po, ito mabenta to, Monsignor Pepe, saka Nanay Jing, yung mga tipo, mga nagmumura. Nang babastos ng gobyerno. Right. Nag-chismis. Doon para silang gumagawa doon sila nagkakaroon ng interest. Na sana hindi. Dapat mamulat na yung mga Pilipino na punta po tayo sa mainstream media. Although wala akong sinasabing hindi okay ang mga content creator, marami naman po din yan na legit ang pinag-uusapan o tama ang pinag-uusapan. Pero siguro po, para mas maganda yung kanilang makuha na info, punta muna sila sa mainstream. Hindi lang sa isa. Hindi lang po sa isang station. Kasi kapag ka po napunta ang isang news sa mainstream at halos pare-pareho po yan sa mainstream, verified mangyayari po doon. Kasi nabe-vet po ito ng mainstream. Yan naglalabas ng news . Okay. Ano muna, babalik ako mamaya. Yes, okay. Huwag kang mag-alala. Marami tayong oras. And I hope may oras po si Attorney Claire para sa atin, please. Okay. All right. Siguro definition of terms muna talaga tayo. Yung fake news, yun nga po, kasi tayo legit tayo, na mga news reporter, okay, newscaster, journalist, okay, in the real sense of the word, as journalist. Okay, meron tayong license to broadcast, okay? Attorney, yun nga daw po, baka kailangan daw nating iwasang gamitin ang fake news. Kasi pag news, verified dapat. So, dapat walang fake. So, misinformation and disinformation at marami po yan. And I think kung babalikan natin, to answer the question also of Monsignor and para po susugan din yung sinabi ni Attorney, nung nakaraang administrasyon po kasi unfortunately, yan po yung pinakalat nila na ang mga mainstream media ang carrier daw po ng fake quote-unquote news. And meron din po akong isang karanasan kahit po nung nasa Rome kami para dun sa Jubilee celebration, Catholic online influencers. Ang mga kababayan po natin, lalong-lalo na nasa ibang bansa, Attorney, yun pa rin ang kanilang narrative. Yan, na ang mainstream media daw ang carrier ng mga pekeng balita. Kasi nga po, sinusugan niya nung nakaraang administrasyon. Ngayon, lagpasan po muna natin yan. Ano po?
kayo po bilang alter ego, napakahalaga po ng inyong role na ginagampanan ngayon. Dahil kayo po ang pinakaboses ng Pangulo kapag hindi po siya nakakapagsalita sa media, ano po yung mga preparasyon na ginagawa ninyo? Dahil lahat po ng bato sa inyo ngayon, hindi po ba? Kasi po itong korupsyon na ito ay napakalawak and involved ang ilang mga personalidad at mga malalaking politiko na kamag-anak ng ating Pangulo. Okay? So, sa inyo po, sa administrasyon na ito, na ang sigaw ay ayan, ano po, transparency and accountability. Paano ninyo nasisiguro na hindi biased, okay, at neutral ang ating administrasyon? Okay po. Kapag po ako yung nagbi-briefing early in the morning, kasi gabi pa lang, alam niyo na po kung ano yung news eh. Alam niyo na yung pwedeng mag-viral, alam niyo na po yung pwedeng itanong sa inyo. So, kung ano sa tingin ko yung pinag-uusapan sa mainstream, saka doon sa social media, tinatawagan ko na po yung concern na agency. Halimbawa po, DOJ. Ang pinag-uusapan ngayon, katulad yung blue notice, red notice. So, Yes. itatanong ko po, ano po yung update nyo? Kasi definitely, malamang matatanong sa akin yan. So, sa pag-aresto, katulad kagabi, nakita ko sa news, ano nangyari. So, kaya ko siyang i-explain because nakikita ko yung kung ano nangyayari. Okay. Nagpe-prepare po tayo kasi para po yung masabi natin na sagot, yun talaga manggagaling sa palasyo at bago po kami mag-briefing, inaalam ko rin po kung anong damdamin ng Pangulo. So, yun po yun. At the same time po, kapag hindi ko talaga natanong, halimbawa, may natanong na hindi namin napag-usapan, sinasabi ko po talaga na hindi pa po namin napag-usapan yan. Ayun. Ganun Okay, po. so very honest naman po kayo, no, sa inyong mga sagot, attorney. Okay, alam ko napakabigat talaga ng inyong gampanin. Okay, sa inyo pong relasyon, ano, and coordination. So maganda po yung sinabi ninyo, sa gabi pa lang tinatawagan nyo na. So talagang merong coordination, proper and talagang close coordination with different agencies. Pagdating po dito sa ito yung 8 nga po na nahuli na, and physically nakakulong talaga sila, Mons, ano po, may ginawa ang DILG dito sa may Payatas, ano po. Okay, ang sinasabi po no ng ating netizens, and gusto kong hiramin yung kanilang terminolohiya na ginagamit, dilis lang, ayan, mga dilis lang ang nahuhuli, pero yung talagang mga malalaki, kagaya of course ni dating Congressman Zaldico, si dating spokesperson Harry Roque, okay, si dating DPWH Secretary Bonoan, wala, hindi nahuli dahil nakatakas, at meron pa pong iba no na executives ng SunWest. So paano nyo po ito dedepensahan at paano nyo po ito sasagutin, Yusek? Unang-una po, nakakalungkot yung ibang mga kababayan natin na sasabihin nila na dilis lang yung nahuli. The mere fact po na mayroon tayong pinapapanagot, maliit, malaki, kailangan sila managot. So doon pa lang po alam natin na ang gobyerno po at ang administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. ay seryoso sa pagsugpo sa katiwalian. Ngayon, yung mga taong wala po dito, ayoko sabihin may mga criminal minds sila at agaran silang tumalilis ng bansa. Hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Tandaan po natin, meron pa rin po tayong mga remedyo. Kaya nga po tayo humihingi ng tulong sa Interpol at nagpapakancel po ng mga passports para po mas mabilis na sila ay maibalik sa Pilipinas. So marami na po nagawa ang Pangulong Marcos Jr. sa administrasyon na to. Unang-una po, ang dating Pangulong Duterte nasa ICC na po para harapin yung kanyang kaso at kung mabigyan ng hustisya, kung dapat na talaga mapapatunayan ng mga di umanong EJK victims yung kanilang karanasan, yung mga witnesses dito, isa po ito isa sa pinakamalaking nagawa po ng pamahalaan. Pangalawa po, napauwi na rin po si Congressman Teves. Pangatlo po, ngayon po ay pinapapanagot sa kaso si Pastor Kibuloy. Ilan lamang po to, pati po si Alice Goo. So kung papansinin po natin, hindi po to mga dilis eh.
'Di ba? Pero patungkol sa flood control projects, iniisa-isa po ito. Hindi po ang pangulo po ay hindi para mga EJK style or tokhang style na kahit walang due process. I mean, nasentensyahan ng kamatayan. So, dito po due process po tayo. So, ang pakiusap lang po natin sa mga kababayan natin, hintay lang po tayo kasi marami pa pong magaganap. Dahil tandaan po natin, 3 months pa lang po ito sinimulan. Nung after magsalita ang Pangulo sa SONA, more than 3 months pa lang po ang lumilipas, pero ito na po tayo. Sabi nga natin, kung 3 months pa lang ay naiinip kayo, paano po yung nakaraang administrasyon na 6 years walang nagawa patungkol sa mga gross projects nila? Okay. Mons, one last, tapos short break tayo, and then babalikan natin si Yusek. Meron lamang po tayong message dito sa ating Facebook Live from Maria Ana de la Cruz. Salamat at nasa custody na ang nagdulot ng trahedya sa Cebu. Naku, wala pa po. Ito po yung sa ano pa lang no? Sa Ghost Project sa Mindoro. Okay? Eto, ipagpatuloy ko lang. At ibang lugar sana lahat para mabigyan hustisya ang ginawa nilang pagnanakaw sa pera para sa flood control, ganun din sa mga sumira sa ating kalikasan, bundok, mga mahilig magtayo ng bahay, building at negosyo. Yun sanang mga bukid, wag nilang pakialaman. Pag naubos yan, ala ng palay aanihin tulad sa Bulacan, yung airport, bakit pinayagan yan? Ako, eto, maganda to. Siguro, bago tayo mag-break, Mons, yung last question ko, in the spirit of fairness daw po, Yusek. Okay, sa tingin po ninyo, ano ang commitment ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito patungkol po kay dating Speaker Romualdez na pinsang buo ng ating Pangulo? Dahil bukod po kay dating Bicol Party List Zaldico, sila pong dalawa talaga yung tinututukan ng taong bayan. Sasagutin po yan ni Yusek pagkaraan ng ilang paalala. And si Mons, tutok na tutok, kayo din po mga kapanalig. Magbabalik po pa rin po ang Veritas Pilipinas. Balik po tayo. Ang daming gusto magtanong. Sandali lang po, ha? Unahin ko muna si Monsi kasi merong ilang minuto na lamang po si Yusek. May ilang interviews po. Go ahead, Mons. Attorney, Yusek, marami talagang may kaso. Reason, destabilization, si Amy, si Sara, nung last rally sa EDSA dito sa Luneta, bakit hindi kasuhan? Sino po ang hindi kasuhan? Sila? Si Sara, halimbawa, destabilization at treason yun. Si Amy Marcos mismo. Tingnan po natin, Monsignor, kasi nasa ombudsman po yan. At hindi naman po ang Pangulo ang magkakaso sa kanya. Sa tingnan po natin kung pwede naman po kasi itong magkaroon ng ang ombudsman po can initiate an investigation. So, nasa kamay na po yan na mag-iimbestiga. I see. Okay. Another one. Sige po. Attorney, itong nakaraang buwan, nakita po natin, bumulagta sa atin, maraming biktima ng typhoon, mga ganyan calamities sa amin, sa Samar, doon sa Cebu, sa Romblon, sa Masbate, dami. Kasi noong 2017, nilift ni dating Presidente Duterte ang ban on giving licenses to mining applications. In fact, nire-install kaagad yung 26 mining operations that time. Ay nakita na po natin na hindi talaga pwede pagtuloy-tuloy po ito dahil tinan mo naman sa Cebu, grabe ka nangyari. Bakit po ang Malacanang hindi mag-intervene sa NGB or sa DNR na hindi na muna mag-release ng mga licenses? Okay, sa ngayon po, Monsignor Pepe, ibibigyan ko po kayo ng update kung ano po ang ginagawa po ng DENR dito. Sa ngayon po ay wala pa tayong kopya o whatever na memorandum patungkol po dito. Pero alam ko po, yan po ay pinaiimbisigahan po talaga ng DENR at gagawin po ito ng aksyon para po ang ating kumbaga ang kalikasan natin ay maproteksyonan po. Lalo-lalo na ito mga kabundukan po natin, no, na siya po mismo ang nakakatulong na kumbaga pampahupa yung bagyo. So, alam po natin ay may ginagawa po ang DNR. Bibigyan ko po kayo ng update at i-verify po natin ito.
Okay. Salamat po. Alright, Aantayin po last namin. question kasi kailangan ng opo, Sige po. no? May iba pang interview si attorney. Yusek, very light question ito ha. And pasintabi ako kay First Lady. Pero may halong politika to syempre. Okay, Opo. kasi kayo po ay alter ego ng ating Pangulo. Ayan, at nandiyan po kayo sa Malacanang. Unit team. Ayan, ano po? Ang sweet-sweet nila dati di ba? Sa tingin po ninyo, saan nagkamali? Ayan, united we stand, divided we fall. Kailan po nangyari yung sabi nga falling out? Ayan, yung paghihiwalay nila. Opo. Sa mga, of course, usaping politika ito, no? Seryoso ako. Okay, yes, Jing, attorney. at that time, wala pa ako. Ayun. Wala pa ako sa kanila. Hindi niyo pa February lang po ako nakapasok. Pero sa akin lang po, personal to. Kasi naganap naman tong mga paghihiwalay nila, wala pa po ako sa palasyo. Sa personal kong iniisip. Siguro may mga taong, may mga tao kasi na gusto agad ng power. Parang ganon. Yun yung nakikita natin. Na may gusto agad mag-grab ng power. Hindi na no matter what. makapaghintay. Hindi makapaghintay. Okay. Na instead na tumulong sana sa bansa, kahit na hindi kayo magkasundo, pwede naman tumulong ng tama. Pero ang nadidinig natin, bakit daw siya tutulong, hindi naman po siya binabayaran. Ayaw niya magbigay ng kanyang, siguro nadidinig niyo naman yan, ayaw niya magbigay ng free advice dahil hindi naman siya binabayaran for that. So that's not how the public servant should act. Hindi ganoon na dapat na public servant Hindi man kayo magkasundo, hindi kayo nagkasundo, ang dapat at isip mo sa taong bayan. Hindi pwedeng ayokong tumulong kasi si PBBM yan. Napaka-selfish. Na makikita niyo na po kung bakit hindi nagtagumpay yung unit team. Alright. Okay. Hindi na po namin kayo patatagalin, attorney. We thank you so much for your time. At sana po ma-interview namin kayo ulit para sa follow-through. Okay. Thank you. God bless you. My honor. Yes, okay. God bless you po. Ingat po kayo. Salamat po, Nanay Jing and Monsignor Pepe. Salamat po. God bless Wala you. pong anuman.